Dito po sa lugar namin, pagka umulan ng malakas, bumabaha. Dahil nga yun sa mga nakatambak na basura, yung mga plastic, yung mga styro, hindi kasi yun natutunaw eh. The usual na nakasanayan natin is paggamit ng mga plastic bags. So nag-start yung project na to during the time na nag-start yung mga eco warriors dito sa barangay namin. Kasi may mga ticketing, yung mga hindi sumusunod sa paggamit ng mga recycled materials dahil nga sa paghihigpit ng ating QC government. Dapat mabigyan to ng solusyon. Dito na nabuo yung aming project na Oplan Supot ni Mel. Acronym word yung MEL ng Makabagong Eco Lovers. Alat kami ng fund for that kasi may lupon kami na magaling magtahi. So nagturo lang siya for free ng mga residente sa amin. From there, mas lumaki na yung proyekto namin. Ngayon, nakakapag-produce na kami ng more than 400 every month. Kasi yung fishnet kasi is doable. Aside sa pagiging washable niya, safe itong gamitin, lalo sa mga meats, sa mga fish. Yung plastic kasi yung 2 kilos mahirap bitbitin eh. Halimbawa, ang dala mo isda, karne, madulas talaga yun eh. So, talagang kailangan mo ng eco bag. Etong supot ni Mel is mas mura talaga mas nakakatulong siya, mas nakaka-earn yung mga vendors. Pero dun sa barangay, itinuturo ng libre. May knowledge na sila, kikita pa sila ng pera. Nag-start po kami last year. Sa ngayon po, gumagawa po kami ng mga fishnet. Sa akin na rin po na full-time housewife po. Yung free time ko po habang inaantay ko po yung mga anak ko, extra income na din po. Per fishnet po na binibenta po namin, meron po kaming pinupunan na 6 or 7 pesos. Depende po yun sa sizes niya. Tapos po, yung kinikita po namin, usually po, natitipid na namin yung isang ulam para sa isang buong araw. Nakatulong siya sa community, sa livelihood. Pangkalikasan din talaga siya. Last na pagbaha sa amin, napansin namin, umangat yung tubig pero ang bilis din ng pagbaba ng tubig dahil nakikita namin yung resulta ng paggamit ng eco bags. So nababawasan yung paggamit ng mga plastics na nagsasanhi ng pagbara ng ating mga drainages. Yung mga natahi namin na 400 pieces, from there, nadagdagan, yun na yung ginagamit namin sa mga relief operations namin. Yung sobrang pinagkakitaan namin, ang ginagawa po namin, naglulungsad po kami ng mga feeding program, once a month, twice a month. Masaya at saka fulfilling po. Mas papalakihin natin yung proyekto para mas makatulong na tayo sa mga PWDs, sa mga senior citizen. Aside from that, makakatulong din tayo sa kalikasan natin. Marami tayong flood control projects. Inaayos siya ng city. Pero ano bang tulong ng mga tao? Itong proyektong ito, kahit maliit, pero alam natin may malaking impact siya para sa ating komunidad.